Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po, at ito ang inyong lingkod, Reverend Jonas Cabani, mula po sa CRC Chess Daughter Church. Ako po ang inyong lingkod na manguna at pangunahan kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon mula sa Kabanata 9, talata 50 hanggang 55. Kaya sa umagang ito, bago po tayo magsimula, tayo muna magkaroon ng panimulang panalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon sa online mula sa Tinapay mula sa langit. Kaya Panginoon, dalangin namin na samahan mo kami, Panginoon, ng iyong Banal na Espiritu Santo para kami, Panginoon, ay magabayan, mabigyan ng liwanag at ang aming mga matututunan ay mula sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa umagang ito sa aming pag-aaral mula sa Kabanata 9, talata 50 hanggang 55. Pagpalain ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Tayo po ibabasa sa Kabanata 9, talata 50 hanggang 55. Pagkatapos si Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matitibay na tore doon na pinagtataguan ng mga Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan sila ni Abimelech at susunugin na sana ang tore. Ngunit siya ay binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong taba para hindi nila sabihin babaeng nakapatay sa akin." Kaya siya ay sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita na patay na si Abimelech, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang Kabanata 9, talata 50 hanggang 55 ay nagpapakita ng pagbagsak ni Abimelech, isang leader na umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas at kasamaan. Ang kanyang kamatayan sa kamay ng isang babae ay simbolo ng hustisya ng Diyos laban sa kanyang pagmamalupit at pagmamataas. Si Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at sinakop ang lungsod. Ang mga tao ng Tebes ay nagtago sa isang matibay na tore. Sinubukan ni Abimelech na sunugin ang tore, ngunit isang babae ang bumagsak ng gilingang bato sa kanyang ulo na nagdulot ng kanyang kamatayan. Upang hindi masabing babae ang pumatay sa kanya, pinapatay niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Nang mamatay si Abimelech, nag-uwian na ang mga salita sa kanilang mga tahanan. Ang kahulugan at aral nito ay pagmamataas at kapahamakan. Si Abimelech ay naghari sa pamamagitan ng panlilang at pagpatay sa kanyang sariling mga kapatid. Ang kanyang kamatayan sa kamay ng isang babae ay nagpapakita na kahit gaano kalakas ang tao, maaari siyang bumagsak dahil sa kanyang kasamaan. Pangalawa, hustisya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga makasalanan. Ang pagkamatay ni Abimelech ay katuparan ng hustisya para sa kanyang mga pinatay na kapatid at sa kanyang pagmamalupit sa Shechem. Pangatlo, kahulugan nito, kahinaan ng kapangyarihan ng tao. Ang tore ay simbolo ng pagtatanggol ng mga tao laban sa mapag-abusong pinuno. Ang simpleng babae ang naging kasangkapan ng Diyos upang tapusin ang paghahari ng isang malupit na tao na gaya ni Abimelech. Ang kapangyarihan na nakamit sa maling paraan ay hindi magtatagal. Ang Diyos ay makatarungan at kikilos laban sa kasamaan. Huwag maliitin ng mga tao na tila mahina dahil maaari sila ang gamitin ng Diyos upang magdala ng tagumpay. Kung isipin ang Kabanata 9, talata 50 hanggang 55 ay paalala na ang pamumuno ay dapat nakabatay sa katarungan, sa kabutihan at pagsunod sa Diyos, hindi sa dahas o pansariling ambisyon. Kaya makikita natin walang masama ang nagtatagumpay sa huli. Kaya salamat sa ating malikli na pag-aaral sa umagang ito patungkol sa buhay at pagtatapos at kinauwian ng buhay ni Abimelech. Salamat po sa bawat isa. Sa ating magtatapos, muli po ay patuloy namin kayo na anyayahan na tunghayan ang Tinapay mula sa langit o TMSL, mas kilalang TMSL, at pakinggan po natin ng mga aral, turo na sa Biblia hango sa lumang tipan tuwing umaga po, alas 5:30 ng umaga.
Kaya po malaki ang naitutulong ito sa ating pananampalataya. Mas malalim ang pag-aaral at mas naiintindihan natin. Kaya wag po natin kalimutan na tayo po ay mag-click at tungayan ng Tinapay Mula sa Langit sa YouTube. Kaya marami pong salamat. Bawat talata, kabanata ay makikita natin na maganda po ang mga pakahulugan at tinuturo nito para sa atin. Kaya po tayo po ay manalangin. Marami pong salamat Panginoon sa umagang ito na patuloy po kaming tumutunghay sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng paglago, pag-unawa sa malalalim na kahulugan at mga turo, mga istorya ng mga taong ginamit mo Panginoon at maging halimbawa para kami ay lalong sumunod, lalong maglingkod sa iyo. Kaya maraming po salamat Lord at tunay ng napakabuti mo lalo na po sa story ng buhay ni Abimelech. Makita namin na huwag po namin siyang tularan. Kaya maraming po salamat Lord sa umagang ito. Patuloy niyo pong pagpalay ang multimedia ministry na siya pong humahawak ng Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang makikinig. Alam namin, mabuti kang Diyos na ikaw, Panginoon, na patuloy na gumagabay sa amin. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.